Hello guys. Good afternoon everyone. Sayo-sayo muna tayo. Exercise. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Parang ano na. Bitaw, naghahanap ako ng exercisean. Paano kaya mag-exercise na maliit yung tiyan? Yung tummy ba? Paano kaya mag-exercise? Kasi okay na tong ano ko eh. Yung balakang ko. Malaki naman yung balakang. So, okay na din tong ano ko. Pang macho. Pang macho na. So, okay na yan. Yung tummy ko na lang talaga. Medyo malaki-laki konti. Ano kasi ako guys eh. Started na. Ako na yung babae na nabilang sa yung hindi dinadatnan buwan-buwan. Darating yun sa akin minsan 6 months 6 months up hanggang 1 year, mga 1 year and half ganyan bago ako dadatnan. So ibig sabihin hindi normal yung dalaw ko, yun. Pero hindi naman sumasakit yung tummy ko sa ibabaw dito, hindi naman. Kasi, nung at age of 18, doon sa tinatrabahoan ko yung boss namin, may kakilalang doktor na galing sa ibang bansa. Check nila kami. And then, sabi sa akin ng doktor na yon, kabilang daw ako sa mga babaeng, like sa ibang bansa, hindi din daw dinadalaw ng mga ganyan din, mga 1 year, ganyan. Pero normal, diba, every month. Pero mag-worried daw ako kung pagkapa ko daw dito, sa ibabaw ng, ano ko, dito sa mattress ko, ganyan. Kung may makapakong bukol, doon daw ako mag-worry. Eh, wala naman. Healthy naman ako sa awa ng Diyos, diba? So, happy. Ito. Kaya siguro ganito. At saka thankful ako, thanks kay God na nabigyan niya ako ng isang anak. Hindi ko nalaman noon na buntis ako ng 5 months dahil nga, 'di ba? Hindi normal yung menstruation ko. So nalaman kong buntis ako diyan sa anak ko is 5 months na yung tummy ko. Ganito, 5 months. Tapos hanggang 4 months ko na lang na dala-dala na alam kong nasa tummy ko na siya doon. Ayun yung story ng buhay ko sa baby ko. So, bye-bye everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat all. God bless us. Bye.